is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa umunoy git-gitan, walang habas na namaril sa Antipolo ang isang SUV driver. Critical sa ospital ang rider na nakaalitan niya. 3 iba pang sugatan kabilang ang live-in partner ng namaril at isang umawat lamang. Katwiran ng suspect, self-defense ang nangyari dahil pinagtulungan umano siyang bugbugin. Babala, sensitibo po ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni June Veneracion. May baril daw! Sa sunod-sunod na pamamaril, nagtapos ang away ng isang SUV driver at ilang rider sa Marcos Highway kahapon ng umaga. Bago niyan, nagsimula ang gulo sa umano'y gitgitan sa kalsada. Sa kuwang ito ng isa sa rider na mag-ama pala, kitang hinahabol nila ang isang SUV. At nang magpang-abot, bumaba ang SUV driver hanggang magkasuntukan. Isa laban sa dalawa. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko, siguro bumawi lang siya. Then ako, nakita ko nadedehado yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Di nagtagal, bumunot na ng baril ang pinagtutulungang SUV driver. May baril daw! Bumagsak agad ang harapang binaril na rider habang tinamaan din ng isa pang kahabulang rider at isa pang rider na umawat. Natamaan din ng shooter ang kasama niyang babae. Nakalaunay na lamang ka-live-in niya. Binuhat niya ito at isinakay sa kanilang SUV. Nakaalis man ang suspect. Nakapagkasa naman agad ng hot pursuit operation ng Antipolo Police. At naaresto ang suspect halos 30 minuto o makaraan ng pamamaril. Naaresto ka namin, ha? Ang umano'y gitgitan din ang naging sentro ng investigasyon ng pulisya. Accordingly is may parang muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. Kinat sila doon sa part na yun. So kaya nahintoy rin yung sasakyan. Pinagkaisahan nila yung suspect. Pero nagkontrahan ng rider at SUV driver sa kung sino sa kanila ang unang nanggitgit. Una niya pong nagitgit is yung father ko, isa puwitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan, sila lang po nanggigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Pero aminado ang suspect na mabilis ang pagmamaneho niya dahil may hinahabol na sasakyang ka-convoy. Paliwanag naman niya sa pamamaril. Hindi siya nakapagpigil dahil sa bukod sa pinagtutulungan na siya, may bubunutin umano ang isa sa rider. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Nablangko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Wala po darang baril ang daddy ko. Critical ngayon sa ICU ang isa sa mga kagitgitang rider ng SUV driver. Sa nakaaway ko sa road rage, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang narecover ng mga pulis dito sa crime scene. Sa record ng PNP, rehistrado naman ang baril ng suspect. Pero wala siyang gun ban exemption mula sa COMELEC. Sa investigasyon ng PNP, hindi raw maituturing na self-defense ang ginawa ng gunman na mahaharap sa reklamong multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin, no? Several times. Ginawaran ng medalya ng kagalingan ang 8 pulis na humabol at nakahuli sa suspect. Pinag-aaralan naman ng PNP ang pagpapataw ng dagdag parusa sa mga gun ban violator. Any people who will violate ng gun ban, you have a lifetime ban in ownership ng firearms natin. May hiwalay ring investigasyon ang Land Transportation Office sa mga sangkot para malaman
kung meron bang dapat bawian ng driver's license. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Target ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na umabot sa confirmation of charges sa Setyembre ang kaso nito sa ICC. Sa pamamagitan niya ng pagkumbinsi sa korte na wala itong jurisdiksyon. Minaliit naman ni Vice President Sara Duterte ang bilang ng ebidensya ng prosekusyon. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Mariz Umali. Mariz? Mel, hindi nga nababahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na abot na sa 181 yung mga paunang ebidensya isinumite ng prosekusyon sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Malayo raw ito sa sinasabing crimes against humanity, pero nauna nang sinabi ng ICC na kahit isang kaso lang ay sapat na para patunayan ang crime against humanity. There is no case to begin with. And, well, that's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. Hindi nababahala ang mga Duterte sa 181 ebidensyang inihain ng prosekusyon sa pre-trial chamber 1 noong isang linggo bago pa ang April deadline. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Yes. Dati nang sinabi ng mga eksperto na hindi issue ang edad sa pagpapanagot ng ICC. Kaugnay naman ng dapat mapatunayang napatay, wala raw required na bilang ayon sa ICC. The legal framework is that a crime against humanity can be a murder, can be an other number of criminal conducts. If there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Of course not. You have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Sabi ng lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ang investigasyon laban kay Duterte. Dagdag niya, kung kakatigan ng mga hukom, ni hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang sinabing pasok ito sa jurisdiksyon ng korte. Happy birthday, Tatay Digong! Extended naman ang selebrasyon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang ika-80 kaarawan sa harapan ng Scheveningen Prison nitong weekend. Mel, nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nabigyan pa ng confirmation na makadalaw ngayong araw sa kulungan para makita ang kanilang ama. Pero nag-aantabay pa rin tayo sa kanilang pagbisita o pagdating, baka mabigyan din sila ng confirmation anumang oras ngayon. At samantala bukas naman ay yung confirmation ibinigay kay Vice President Sara, ayon sa kanya ay binigay na muna niya sa kanyang kapatid na si Veronica para ma-maximize ang kanyang pananatili dito sa The Hague, Netherlands. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa email.
Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. Mahigit 1,000 persons deprived of liberty ang pinalaya ngayong buwan ayon sa Bucor. Bagamat malaking kabawasan, nananatiling siksikan sa ibang kulungan kaya may mga papayagan para maging presko ang mga PDL ngayong tag-init. Nakatutok si Ian Cruz. Opo, at saka paglaya ko po, bagong buhay na po ako, magninegosyo po ako. Tulungan ko po ang aking mga magulang. Hindi na po ako siguro babalik kasi mas gusto kong tutukan yung pamilya ko dahil yung nanay ko matanda na po. Panibagong yugto ng kanilang buhay ang bubuksan ng 210 inmate ng New Bilibid Prison at iba pang kulungan sa kanilang paglaya. Karamihan ay nabuno na ang sentensya habang iba ay nabiyayaan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Dapat tanggapin nyo na yung nakaraan. No? Tanggapin nyo nakaraan pero huwag nyo hayaan na yung nakaraan ninyo ang tutukoy sa inyo moving forward. No? Sa buong bansa naman ay mahigit 1,000 ang pinalaya ngayong Marso. Malaking kabawasan din sa mga nakapiit sa mga kulungan lalo ngayong tag-init. Pero siksikan pa rin kaya para makapagpapresko ang mga nakapiit, pinapayagang makapasok sa NBP ang yelo para sa mga PDL. Bawal naman ang outdoor activities sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Na-procure na yung sando, nilalagyan lang ng tatak, tinatatakan na lang. And then yung parang industrial pan, parang umiikot yung hangin, nandun na rin. Maigpit pa rin ang pagpasok ng mga dalaw. Noong nakarang linggo, 1 dalaw na babae ng PDL ang nakuhanan ng iligal na drogang isiniksik umano sa pribadong bahagi ng katawan. Na-detect daw ito sa pamamagitan ng scanner na binili ng Bucor. Ganito yung full body scanner ng Bucor, kaya naman sa paraang ito wala nang kap-kap na nagaganap dahil mayroong mala x-ray dito na kung saan nga nakikita nagkakaroon ng pulang marka kapag may foreign object gaya ng mga bakal at iba pa at dahil dyan naman nagko-concentrate yung mga jail guard para mahanap kung sakali bang may kontrabando na pwedeng ipasok dito. Yun nga, nakakaawa eh. Common law wife, no? O mga asawa nila pinapahamak ng mga PDL. Kaya mahirap naman lumusot yung mga yan eh. Kasi yung mahal din yung scanner, 20 million yung pagkabili natin dyan, di naman papalya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Simula na ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa imported na bigas habang pinag-aaralan ng magtakda niyan sa imported na bawang. Pero ang naunang MSRP para sa karneng baboy halos hindi pa rin nasusunod ayon sa Agriculture Department. Nakatutok si Darlene Kai. Inaabot pa rin ang 400 piso o higit pa ang presyo ng karneng baboy sa Metro Manila base sa monitoring ng Department of Agriculture. Nasa 30% pa rin ang nakakasunod sa maximum suggested retail price mag-iisang buwan mula nang ipatupad ito. I'm disappointed dahil may usapan eh. Dapat sundin ang usapan. Walaan niyang rason para hindi sumunod sa MSRP. Ang liempo halimbawa, nasa 230 lang ang farm gate price kaya posibleng may mga nananamantala raw. Hindi raw mangingimi ang DA na maghigpit o magsampa ng reklamo kung kailangan o paimbestigahan ito sa Quinta Committee ng Kamara. And that is already bordering on profiteering eh. Sa Mega Q Market sa Quezon City, nakakasunod ang mga tindero pero marami kaming utang. Sa totoo lang. Kailangan namin ng ayuda ng DA. Lubog na kami sa utang. Nasa 1,000 piso raw ang kita nila kada isang baboy. Pero kung ibabawas ang bayad sa pwesto, sweldo sa tao at iba pang gastusin, lugi raw talaga. Pero dapat unahin muna nila sa taas. Huwag kami na retailer lang. Sang-ayon naman ang isang grupo na posibleng may nananamantala lalo't sapataan nila ang pork supply. Yung iba kasi, yung sinasabi nila, yung mga producers daw, may mataas pang pagkuha. No? Bukod sa karneng baboy, natataasan ng DA sa abot 150 pisong presyo ng kilo ng bawang. Kaya pinag-aaralang patawan ng MSRP ang imported garlic. Ngayon ang unang araw ng pagpapatupad ng 45 pesos kada kilo na maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas mula sa dating 49 pesos kada kilo. Sabi ng Department of Agriculture, ipapako na muna raw nila dyan yung MSRP sa susunod na 2 buwan.
Yun nga lang, sa susunod na linggo pa raw makakasunod ang ibang rice retailer sa Mega Q Market. Pwede kami mag-45, susunod siguro ng deliver, baka mababa. Irerekomenda na rin daw ng DA sa Pangulo ang muling pagtataas sa taripa ng bigas o buwis na ibinabayad sa imported rice. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Tinutulungan na ng gobyerno ang 16 na Pilipinong nakakulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila nung karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaalala rin ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy na sumunod kayo sa mga batas ng bansa kung nasaan sila. Nakatutok si JP Soriano. Sa picnic idinaan ng maraming Pinoy abroad ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Biyernes. Para diyan ang permit na kinuha ng mga nagtipon sa The Hague, the Netherlands, bagay na ipinaalala ng pulisya roon. May paalala rin ang Department of Foreign Affairs sa pakikitungo nila sa iba tulad sa mga mamamahayag. Huwag magharas ng mga tao, dapat sumunod. Yun lang po. Kasi ayaw natin na pati kayo makasuha or kunin ng polis dahil unruly kayo. Picnic lang din umano ang ikinasa ng mga taga-suporta niya sa Qatar. Pero may mga bitbit silang mensahe sa bansa kung saan bawal ang mga political rally. Sa 20 inaresto ng pulisya sa Qatar, 16 pa ang nakadetene ngayon. 3 ang pinalaya dahil minor pa. I think they were harmless. It was more like a picnic gathering. Kaso meron silang mga siguro t-shirts, may mga placards or what, no? Yun ang dahilan kaya sila naresto. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ng Foreign Affairs Department at Philippine Embassy roon ang lahat para tulungan sila, lalo't hindi bababa sa 3 taon ang kulong sa mapapatunayang guilty sa paglahok sa political rally. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. We're hopeful that they will be released in the next week or so. Hindi naman sila nanggugulo. Plus deportation, they will have services of legal counsel. Iba yung patakaran doon. Wala kayo sa Pilipinas. Alam namin na may emotional issues involved, or emotional tong issue na to. Pero nandiyan kayo para magtrabaho at sana hindi mawala trabaho ninyo para sa sarili nyo, para sa pamilya nyo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena manong maghahatid ng chika this Monday night, si Sparkle artist and Bubblegang cast Annalyn Baro. Annalyn! Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! Abala sa iba't ibang hobbies si Jillian Ward ngayong free time niya. Nakakapanood na rin daw siya ng ilang episode ng PBB Celebrity Collab kung saan housemate ang leading man na si Michael Sager. Game rin kaya siya kung papasukin sa bahay ni Kuya? Makichika kay Aubrey Carampel. Si Sir Gov po yung tatay ko? After ng success ng GMA Prime romantic comedy series na May Ilonggo Girl, ini-enjoy ngayon ni star of the new gen Jillian Ward ang kanyang free time. Bukod sa talent sa pagkanta at pagpe-perform, nag-aaral din si Jillian ng bagong skill. Tulad ng pagtugtog ng digital piano at pag-workout. Ito nga at sinilipan niya ang kanyang waistline habang nasa gym. Ngayon parang gusto ko din i-explore yung mundo ng gaming. Ayan. So baka bumili rin ako ng bagong PC. At dahil hindi gaanong busy, nakakapanood din si Jill ng ibang episodes ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Isa sa housemates ang leading man niya sa May Ilonggo Girl na si Michael Sager. Pumasok na rin sa bahay ni Kuya
ang kanilang co-star sa serye na si Vince Maristella. Proud daw si Jillian sa kanyang mga kaibigan sa loob ng PBB house. I pray for the best kay Michael and sa iba kong friends. Basta paglabas ninyo, ako bala sa inyo, lilibre ko kayong lahat. Pero what if ipasok din si Jill sa bahay ni Kuya? G kaya siya? Baka maibig ako agad kasi ang tagal ko maligo. Lagi akong natutulog. Ganon. Pero if ever na nandun ako, siguro ako yung lagi magsasaing na lang. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Enjoy sa pamamasyal sa isang theme park sa Florida, USA, si Pinay tennis superstar Alex Ayala. Much-deserved break ito para kay Ayala pagkatapos ng kanyang mga historic win sa 2025 Miami Open kung saan umabot siya hanggang sa semifinals. Dahil din sa ipinakitang galing sa international tennis scene, opisyal nang tumaas ang ranking ni Ayala sa Women's Tennis Association sa top 75 mula sa rank 140. Labis po ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng suporta at sinabing sa kabila ng mga tagumpay, ang mga panibagong mga pagsubok na kakaharapin niya sa kanyang career. Agarang rescue ang panawagan ng mga kaanak ng 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar kasunod ng magnitude 7.7 na lindol doon. Nakatutok si Jonathan Andal. Nangyanigin ang Myanmar nitong Biyernes kasama sa mga gumuho ang condominium building na ito sa Mandalay na malapit sa epicenter ng magnitude 7.7 na lindol. Dito nakatira si Baren Barcelo na nawawala pa rin sa ngayon. Kaya 3 araw nang nag-aalala ang kanyang ina. Lagi na lang akong umiiyak ng palihim, naghihimutok yung dibdib ko. Parang naisip ko, hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Sana kinakaya pa niya kung meron man, kung nakasurvive man siya sa ilalim. Bukod kay Barcelo, nawawala rin si Francis Aragon at ang mag-asawang sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Lahat silang 4 nagtrabahong teachers sa Myanmar at nakatira sa gumuhong Tower D ng 12-story Sky Villa condominium building. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na mahahanap pa rin siya. Sobrang hirap po kasi may 2 pa din kaming anak na maliliit. At nag-sacrifice lang talaga kami na magkahiwalay kami dahil nga po sa kahirapan din ng buhay. Ang pamilya naman ng mag-asawang Adalid ilang gabi nang nagpe-prayer vigil sa kanilang lugar sa Bais Negros Oriental. Yun na lang natitira sa amin, yung surrender, ang trust sa Lord. Iyak na kami halos sa lahat na mga members ng family, mga kapatid niya. Hopefully they have escaped and they were not around during the earthquake. Kahapon, nakita sa guho ang mga gamit na ito ng mag-asawang Edsel at Alexis, pati na ang jacket nila na nakalambitin pa. Dito sila hinanap ng mga kasama nilang Pilipino roon. Teacher Edsel, Lex, Alexis! Sabi ng co-teacher at kaibigan ng mag-asawa, kailangan na ng mga Pilipinong rescuer doon. Kasi mabagal po talaga yung rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana. Nagpadala na ang embahada natin sa Myanmar ng isang team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. Biyernes ng gabi pa raw nila ginagawa ang lahat para mahanap sila. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa 4 na Pilipinong unaccounted for. Opo. Handa na rin ang mga gamit at mga Pinoy rescuer na tutulong sa Myanmar. 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH at kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Sana po mas bilisan pa po natin yung aksyon. Sana bilisan nila kung maaari lang at saka kung maaari lang din kung pwede kaming pumunta ron as soon as possible para tutulong kaming maganap o kilalanin yung mga nawawala. Lahat ng pamilya ng 4 na nawawala gusto raw pumunta ng Myanmar. Gustuin ko man makita yung anak ko, ako ang maghahanap. Hahanapin ko siya dahil baka hindi siya kilala ng tao ron eh. Pero sabi ng embahada natin sa Myanmar, hindi madali ang sitwasyon ngayon doon. Hindi ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.
Aarangkada na simula Miyerkules ang dagdag pasahe sa LRT1. Nakapreno naman ang pagbabawal sa kalsada ng mga jeepney na hindi sumali sa modernisasyon habang pinag-aaralan ng programa. At nakatutok si Joseph Moro. Pagpasok ng Abril, taas pasahe ang sasalubong sa mga suki ng LRT1 dahil patutupad na sa April 2 ang 5 hanggang 10 pisong taas pasahe. Kaya ang dating minimum na pamasahe na 15 pesos magiging 20 pesos na. Ang dulo-dulong pamasahe naman mula Dr. Santos hanggang Fernando Poe Jr. sa Quezon City, dati 45 pesos magiging 55 pesos. Mas mura naman ang bahagya ang itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. Sinubukang ipetisyon ng transport groups ang taas singil sa Malacanang pero sabi ng DOTR at Malacanang, napakalaki na ng risk ng hindi na matuloy ang current operations ng LRT1. Ang desisyon ngayon ay tuloy ang fare increase. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters. Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Sabi noon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, isang beses pa lamang sila na pagbigyan magtaas ng pamasahe simula na makuha nila ang kontrata noong 2014. Samantala sa mga nakadepende naman sa jeep, may pag-asang hindi pa tuluyang pagbawalan ang mga tradisyonal na jeep na itinuturing ng kolorum dahil hindi sumali sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa pulong ng DOTR sa grupong Manibela, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kung siya lamang, payag siya na makapag-renew ng kanilang provisional authority ang mga tradisyonal na jeep habang may inaayos pa sa programa. Pinapaaral ulit ni Secretary Dizon ang programa sa isang komite na binuo niya at inaasahang magsusumite ng mga pagbabago rito. Pinangungunahan ito ng mga taga-road transport ng DOTR, Office of the Transportation Cooperative at Land Transportation Office o LTO kung bakit walang taga-Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na siya nagbibigay ng mga prangkisa. Hindi ibig sabihin nito ay magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa LTFRB. I'm saying that categorically. Fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to dahil aminado naman tayo na marami ding mga kailangan ayusin. Nagpapasalamat tayo dahil hiling natin ito sa ating sekretary nung nakaraang linggo pa, agad niya nang tinugunan. So dito pa lang, masasabi na natin na nakikinig siya. Umaasa ang grupong Manibela na mailabas ang desisyon bago ang Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Inulan at binaha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ganyan katindi ang ragasan ng tubig na umapaw mula sa bundok sa bahagi ng Don Marcelino, Davao Occidental. Winasak ng matindi nitong agos ang isang kalsada. Ilang bahay naman sa Glan Sarangani ang pinasok ng baha kasunod ng malakas na ulan. Sa Dumaguete, Negros Oriental, nalubog ang bahagi ng isang backhoe matapos tumaas ang tubig sa ilog. Binahari ng ilang kalsada dahil sa ilang oras na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, tuluyan ang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nabuo nitong weekend. Pero dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Palawan, Eastern Visayas, pati sa ilang lugar sa Mindanao. Posible rin ang thunderstorm sa Metro Manila sa hapon o gabi. Sa kabila ng tsansa ng ulan, mainit pa rin sa maraming lugar. Gaya kanina, umabot ulit sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, unang araw ng Abril, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Thankful kahit malungkot sa pagkaka-evict sa Pinoy Big Brother si sparkle artist na si Ashley Ortega. Bukod sa growth sa bahay ni Kuya, naging tulay ang experience sa pagitan nila ng mag-ina matapos ng di pagkakaunawaan. May komento rin siya sa pagiging meme niya sa kanyang eviction reaction. Makichika kay Lars Santiago.
That means I'm sorry, AC and Ashley, you have just been evicted from the Big Brother house. Kasunod ng kauna-unahang eviction night sa PBB Celebrity Collab Edition nitong weekend. Warm welcome ang isinalubong ng Sparkle GMA Artist Center family kay Ashley Ortega na di napigilang maging emosyonal. Hindi ko na napigilan umiyak kasi syempre nakaka-homesick sa loob ng bahay ni Kuya, Tito Lar, and everyday na papaisip talaga ako sa mga taong mahal ko sa buhay kasi it's a different experience inside. Nagulat din si Ashley nang biglang dumating ang boyfriend niyang si Mavi Legaspi na unang sumalubong sa kanya paglabas ng bahay ni Kuya. Nakita na raw ni Ashley ang mga naglipa ng meme sa reaction nila ng kaduwong si AC Bonifacio. At paliwanag ni Ashley kung bakit siya nakatulala. Ang bilis ng pacing at pangyayari, so hindi ko talaga agad na-absorb yung emotions ko. Hindi talaga nag-sink in, kaya tulala lang talaga ako na dito. Kasi hindi ko na alam mararamdaman ko. Bago rin ang eviction talaga, pinagsama lang kami sa living room, tapos doon ako napaisip. And actually, doon pa lang, parang sabi ko, I have to accept whatever happens. Ang kanya raw unang ginawa paglabas ng bahay. Nagpahinga talaga ako. Tapos nag-ano talaga ako, 10 minutes shower. Tapos kumain ako ng pizza. Paano nga ba ilalarawan ni Ashley ang 3 linggo niyang pananatili sa bahay ni Kuya? Sobrang daming emosyon na naramdaman ko doon. Hindi ko in-expect na mararamdaman ko lahat ng yun in a span of 3 weeks. Pero feel ko naman po nag-grow ako as a person. Kasi marami rin ako natutunan sa mga housemates ko. Sa loob ng bahay, nag-open up si Ashley tungkol sa di nila pagkakaunawaan ng kanyang ina. Matagal na raw kasi silang di nagkikita at nagkakausap matapos niyang piliing bumukod at maging independent. May natanggap ding sulat si Ashley sa kanyang ina. Dear Ashley, matagal na kitang pinatawad. Matagal na rin akong nag-aantay sa'yo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Actually, after this interview, puntahan ko si Mama. So, I'm gonna talk to her. At saka, yeah, it's nice na parang because of that show, nagkaroon ng way to reach out to one another. So, mamaya pupuntahan ko siya. Puno raw ng pasasalamat si Ashley sa kanyang mga taga-suporta. Hindi ko po in-expect na dito sa outside world. Sobrang dami palang nagmamahal sa akin, Tito Lord. Marami palang nag-appreciate sa akin. Sana na-inspire ko po kayo and sana may natutunan po kayo sa life story ko. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Binatak ng MMDA ang ilang sasakyang iligal na nakaparada sa kalsada. Ang iba naman, tiniketan. Nakatutok si Oscar Oida. Pinasadahan ng mga tauhan ng MMDA Special Operations Group ang Andrews Avenue sa Pasay kung saan ilang mga sasakyan ang iligal na nakaparada sa lugar. Gaya ng taksing ito na ang paliwanag. Kaya nga po sir, marami naman nakaparada kasi nagpahinga lang ako sa gate. Sa may Aurora Boulevard naman, isang AUV ang hinatak matapos iwanang unattended sa may bangketa. Sinubukan pang umalma ng driver na dumating kinalaunan. Pwede makiusap lang. Nabigay na po namin sa inyo. Boss, mama ka na lang. Pasensya na lang, boss. Bossing, kumain lang naman ako eh. Pero ang ending, nahatak pa rin. Sa may EDSA Malibay naman, wala ring kawalang elf truck na ito na iniwan umano ng driver sa harap ng isang junk shop. Dahil unattended, hinatak na rin ng MMDA. Sa lugar din yon, ilan pang illegally parked ang natikitan. Sa Maynila naman, di pinilagpas ng mga enforcer ang mga sasakyang alanganin na pagkakaparada, partikular dito sa may Arellano Avenue sa Malate. Pinaghahatak din ang mga unattended. Muli ring pinasadahan ng mga taga-MMDA ang Chinoros Extension sa may boundary ng Makati at Taguig na madalas narereklamo dahil sa bagal ng daloy bunsod ng illegal parking. Hanggang kanina, marami pa rin silang natikitang mga jeep na animoy nagte-terminal na umano sa lugar. Una naman ang sinabi ng MMDA na dadalasan nila ang pagpapasada sa lugar nang madala na nga ang mga panay ang pagparada ng alanganin.
Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hinimok ng COMELEC ang bandang Lola Amor na maghain ng reklamo laban sa kandidatong gumamit ng tono ng hit song nitong Raining in Manila sa campaign jingle. Samantala, pinag-aaralan ng komisyon kung itutuloy pa ang online voting para sa mga Pilipino sa Myanmar kasunod ng lindol doon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil sa lindol sa Myanmar na naramdaman din sa Thailand, maraming infrastruktura ang nasira. Kaya pinag-aaralan ng COMELEC kung itutuloy pa rin ang online voting doon. Kung apektado halimbawa ang telecommunication infrastructure ng bansa, maaari raw bumalik sa sistema ng paggamit ng balota at makina. Ayaw pa natin isuko. Gusto namin yung mismong official na report coming from the consulate or the embassy ng Pilipinas sa Myanmar kung talaga bang kayang magpa-electronic voting pa rin doon o yung internet voting. Gusto namin alamin paano nakaapekto yung lindol sa infrastruktura ng bansa at kung makagiging effective pa rin ba yung electronic transmission, electronic voting o internet voting ng mga kababayan natin sa Myanmar. Otherwise, baka ipadala namin kaagad ay yung mga makina. Ngayong mahigit isang buwan na lang eleksyon na, ipinakita ng COMELEC ang pagsasagawa ng pre-lat o Logic and Accuracy Test sa warehouse nito sa Biñan, Laguna. Paliwanag ng COMELEC, paraan ito para matiyak na lahat ng bahagi ng makina ay magkakaugnay at gumagana. Inaalam kung accurate ba yung makina magmula sa simula hanggang sa huli. As of today, nasa 47,000 na po of the 110,000 ang ating pong napiprelat, ang ating pong natetest na mga makina. Ipinakita rin ng COMELEC ang Santa Rosa, Laguna warehouse nila kung saan dinadala ang mga balotang naimprenta na. Narito sa warehouse ng COMELEC sa Laguna yung mga balota na inihahanda para sa shipment sa iba't ibang panig ng bansa. Pero kahit na parang ang dami nila, ang sinasabi ng COMELEC, yung mga balota na kompleto na para i-ship sa iba't ibang panig ng bansa ay yung sa mga malalayong lugar. Gaya halimbawa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ganun pa man sabi ng COMELEC, halos patapos na sila sa kanilang paghahanda sa eleksyon. Nandun na po kami sa kapirasong parte na lang ng paghahanda natin. Ang level of 1 to 10, nasa 9 na po siguro tayo. Sa April 20, inaasahang matatapos ang verification ng mga balota. Sa April 4 naman, inaasahang sisimula na ang paghahatid ng mga automated counting machine sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kasagsagan naman ng kampanya para sa local and national elections, sinabi naman ng bandang Lola Amor na walang pahintulot nila ang lahat ng kanta nilang ginawang campaign jingle ng mga kandidato. Hinimok ng COMELEC ang grupo na magsampa ng reklamo sa komisyon at sa Intellectual Property Office of the Philippines. Patuloy din ang kampanya ng COMELEC laban sa nagkalat na campaign poster na wala sa tamang lugar at sobra ang sukat. Pinangunahan mismo ng COMELEC chairman ang pagbabaklas ng mga poster sa Calamba, Laguna ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Emosyonal si My Love from the Star actor Kim So-yoon nang humarap sa press conference para sagutin ang dating scandal na ibinabato sa kanya. Giit ng aktor, hindi minor at nasa tamang edad ang yumaong aktres na si Kim Seron nung nag-date sila. Makichika kay Aubrey Carampel. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. Umiiyak na nagpaliwanag ang Korean actor na si Kim So-yeon sa gitna ng kontrobersya kaugnay ng pumanaw na aktres na si Kim Seron. Kabilang sa mga alegasyon laban sa aktor ang umano'y panggugroom o pakikipagrelasyon kay Seron noong 15 years old ang aktres, 16 years old ang age of consent sa South Korea. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 sa unang pagharap ni So-yeon sa press conference,
Inamin niyang 1 taon silang nag-date ni Seron 5 years ago, pero hindi na raw underage noon ang aktres. Humingi ng paumanhin si Suyon dahil marami raw ang nasasaktan dahil sa issue. 죄송합니다. 저 한 사람 때문에 Itinanggi rin ng aktor ang paratang na sinisingil ng talent agency na gold medalist ang aktres para sa ipinangbayad ng agency ng damages sa kinasangkutang drunk driving incident ni Seron noong 2022. Hindi anya totoong pinipressure ng agency si Seron na nauwi sa pagkamatay ng aktres. Dating talent si Seron ang gold medalist na pag-aari ni Suyon. Handa rin daw si Suyon na aminin kung may nagawa siyang mali, pero hindi raw siya aamin sa bagay na hindi naman niya ginawa. Sabi ng abogado ni Suyon, nagdesisyon ng aktor at ang agency nitong gold medalist na gumawa ng legal na aksyon para lumabas ang katotohanan. Nag-file na rin sila ng criminal complaint and civil lawsuit laban sa pamilya ng yumaong aktres, pati na sa YouTube channel na Hoover Lab Inc. Hindi na tumanggap ng katanungan mula sa media ang aktor. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. 42 araw na lamang bago ang eleksyon 2025, programa sa kalusugan, pagkain at kapayapaan ng ilan sa mga isinulong ng mga senatorial candidate sa kanilang kampanya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nag-motorcade mula Pangasinan Patarlac si Atty. Raul Lambino. Isinusulong ni Senator Lito Lapid ang libreng pa-ospital at gamot sa senior citizens. Pananampalataya at kasaysayan ang binigyan diin ni Senator Amy Marcos. Reforma para sa food security ang isa sa mga advokasya ni Kiko Pangilinan. Nababahala raw si Ariel Carubin na mas murang imported goods sa mga pamilihan. Kapakanan ng mga magsasaka ang isinusulong ni Danilo Ramos. Pangailangan ng LGU ang tinalakay ni Tito Soto sa pagbisita sa Dasmariñas, Cavite. Pagbubuklod para sa kapayapaan ang idiniin ni Senador Francis Tolentino. Si Bam Aquino kikilos daw para sa lalong pagunlad ng Tarlac. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Nag-ikot sa Ubay Public Market sa Bohol si Atty. Jimmy Bondok. Advokasya ni Representative Arlene Brosas ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Nakipagpulong si Alan Capuyan sa anti-crime volunteer sa Cebu. Sa Cavite, programa sa kalusugan at edukasyon ang isinulong ni Senator Bongo. Kasama niya sina Gringo Onasan, Willie Revillame. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. In her pottery era na ngayon ang kapuso actress na si Carla Abellana. Sa kanyang Instagram page, shinare ni Carla ang kanyang ginawang mug sa isang pottery studio. Naging masaya ang birthday salubong ni Sparkle Oppa Kim Jisoo nang sinimulan niya with a race. Nakasama niya rin ang ilan sa mga GMA and Sparkle family sa kanyang celebration. Happy birthday, Kim Jisoo! Girl power! Ang sigaw ng pagrampa ng women artists sa Billboard Women's Gala. Isa na rito ang K-pop group na aespa na wagi bilang Group of the Year. Nandun din si Doechii para sa kanyang award na Woman of the Year. Spotted din sa red carpet sina Jennie ng Blackpink, Tyla at Meghan Trainor. And that's my chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Annalyn Baro. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Salamat sa iyo, Annalyn. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.